Sa isang taon na minarkahan ng pagsubok at katatagan, ang ating mga mangingisda ay imahe ng kagitingan, sumuong sa samut-saring panganib para sa kanilang kabuhayan at upang itindig ang bandila ng ating bansa. Sa taong 2023, ang walang katapat na dedikasyon ng ating mga mangingisda ay nagbunga ng masaganang huli na pumuno sa pangangailangan ng ating mamamayan at maging ng ekonomiya ng bansa. Ating balikan ang ilan sa makabuluhan at natatanging tagumpay ng sektor ng pangisdaan ng Pilipinas sa nakalipas na taon. Sa unang bahagi pa lamang ng taong 2023 ay nakitaan na ng 2.11% na pagtaas ng produksyon ang sektor ng pangisdaan mula sa naitala sa parehong bahagi noong nakaraang taon. Ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority, nakapagtala ang pangisdaan ng Pilipinas sa ikatatlong bahagi ng taong 2023 ng kabuuang produksyon na 3,094,418 metriko tonelada. Sa pagtatala ng mga numero, malaking bahagi o 53.19% ng produksyon ay nagmula sa aquaculture na nakapagtala ng kabuuang produksyon na 1,646,089.87 metriko tonelada. Ang komersyal na pangisdaan ay nakapagbahagi ng 20.57% o 636,447.73 metriko tonelada. Samantalang ang mga munisipal na pangingisda na nanggaling sa mga lokal na komunidad ay nagdagdag rin ng 811,880.70 metriko tonelada o 26.24% sa masaganang huli. Ang mga numerong ito ay nagpapamalas ng malaking kwento ng tagumpay sa kabila ng mga hamon at nagpapakita ng mahalagang papel na ginagampanan ng ating mga mangingisda sa paghubog ng masaganang taon para sa mga Pilipino. Sa sektor ng pangisdaan at pananaliksik, ang Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at National Fisheries Research and Development Institute ay tumayo bilang matatag na ilaw ng pag-asa at pangmatagalang kaunlaran. Mula sa pagsisimula ng Development of Salt Industry Project na binansagang Oplan Asin, maging sa kasalukuyan, ang iba't ibang paraang isinasakatuparan ng pamahalaan ay naglalayong pasiglahin muli ang industriya ng pag-aasin sa Pilipinas at ituloy ang oportunidad para sa manggagawa. Noong 2022, 550,000 metriko tonelada ang lokal na produksyon ng asin. Nagsagawa ang DABFAR ng malawakang training upang mapalawig ang programa sa mga rehiyong pangunahing pinagmumulan ng lokal na supply ng asin kagaya ng Ilocos, Western Visayas at Zamboanga, gayon din sa Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Central Visayas. Ang Fisheries Development Program ay isang komprehensibong inisyatiba na nahahati sa maliliit na programa para sa sektor ng capture fisheries, aquaculture, post-harvest at market development. Sa ilalim ng programa, patuloy ang pamamahagi ng mga mas malalaki at matitibay na mga bangkang pangisda at makakalikasang kagamitan sa mga rehistradong asosasyon ng mga mangingisda sa mga baybaying komunidad ng Regions 1, 2,
3, 4A, 4B, 5, 8 at 9 upang mapataas ang kanilang huling isda at maiangat ang antas ng kabuhayan at pamumuhay ng mga miyembro nito. Ang FB Pagbabago, National Payaw Program at National Lambaklad Program ay nakapagbigay ng kabuoang 9,390 na kagamitan sa pangingisda. Nakapagpalakas sa 8,709 na individual at 167 na grupo ng mga mangingisda. Tuloy-tuloy din ang mga programa para sa sektor ng aquaculture tulad ng pagpapatayo ng mga legislated hatcheries sa iba't ibang lalawigan sa bansa, urban aquaculture, National Fry Sufficiency Program at Seaweeds Development Program. Sa taong 2023 ay umabot na sa 26 na legislated hatcheries ang naipatayo, habang 13 ang kasalukuyang nasa konstruksyon sa iba't ibang panig ng bansa. Nakapagbigay din ng mahigit 261 milyong fingerlings at mahigit 5 milyong pirasong broodstock sa 40,131 na individual at 1,624 na grupo ng mangingisda at mga asosasyon. Sa post-harvest, ilang pangunahing papel ng mga programa ng BFAR ang pababain ang post-harvest losses at dagdagan ang kita ng mga mangingisda sa pamamagitan ng tama at ligtas na pagpoproseso ng mga huling isda at iba pang yamang katubigan. Patuloy na nagsasagawa ng iba't ibang training sa pagpoproseso ng isda ang kawanihan para sa value-adding ng mga produktong pandagat at maging sa tama at ligtas na pamamaraan ng paghawak at pag-iimbak ng mga huling isda. Binigyang halaga rin ang market development sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga seafood kadiwa, pagsasagawa ng market monitoring, at paglahok sa agri-exhibits o fairs. Sa taon lamang na ito, umabot ng 491 ang naisagawa at nasalihang seafood kadiwa ng DA-BFAR. Ito ay nagbigay daan sa 779 na fish suppliers na makapaghatid ng dekalidad at abot-kayang produktong isda sa 23,245 na mamimili sa mga barangay at karaniwang walang akses o paraan na bumili ng sariwang isda sa abot-kayang halaga. Patuloy pa ding pinapatupad ng DA-BFAR ang mga fisheries extension programs nito, gaya na lamang ng Fisheries Scholarship Program na nakapagbigay ng full scholarships sa 1,469 na mag-aaral ngayong taon. Ipinagpatuloy din ang pagtupad ng layunin ng Special Area for Agriculture Development o SAAD program sa pagpasok ng ikalawang bahagi nito, sa pamamagitan ng pamamahagi ng mga angkop at likas kayang mapagkukunan ng kabuhayan sa pangisdaan. Layunin ng BFAR SAAD Program Phase 2 na pababain ang antas ng kahirapan at matulungan ang mga mangisdang komunidad mula sa mga munisipalidad na maituturing na nasa laylayan ng lipunan at higit na nangangailangan ng tulong at atensyon ng pamahalaan. Nakapagsagawa ang programa ng 952 social preparation activities, 310 specialized training, at 219 production at livelihood distributions. Mas pinaigting din ng DA-BFAR ang kampanya laban sa illegal, unreported, and unregulated fishing at paggamit ng modernong teknolohiya para palakasin ang pagsubaybay, pagmamasid at pagkontrol ng ating katubigan katulad ng Integrated Marine Environment Monitoring Systems o IMEMS. Sa kasalukuyan, mula sa 3,077 na komersyal na bangkang pangpangisdaan na may lisensya,
2,231 dito ay may nakakabit na VMS transceiver at 245 pa ang bilang ng mga naghihintay makabitan nito. Ngayong taon din inilunsad ng BFAR ang programang Fish Recipes, lutong isda ng mga mangingisda na pinapakita ang pagkamalikhain ng ating mga mangingisda sa larangan ng pagluluto. Sa ikapitong pagkakataon, binigyang parangal ang baybaying komunidad na lumahok sa programang Malinis at Masaganang Karagatan o MMK o National Search for the Country's Outstanding Community for 2022. Ang inisyatibang ito ay nakatuon sa pagprotekta at konserbasyon ng pangisdaan at pagtataguyod ng likaskayang pangangasiwa ng ating mga karagatan at yamang taglay nito. Ang baybayin ng bayan ng Bayabas, Surigao del Sur ang itinanghal na kampyon dahil sa pagpapakita ng kahanga-hangang dedikasyon sa pagpapatuloy ng pagpapanatili ng pangisdaan. Ang Ahoy, Iloilo at Gonzaga, Cagayan naman ang nakasungkit ng ikalawa at ikatatlong pwesto. Bukod sa titulong MMK, sila ay tatanggap ng milyon-milyong halaga ng proyektong pangpangisdaan. Sa karagatan sa dakong kanluran ng Pilipinas, ginanap ang isang mahalagang ekspedisyon tungo sa Pag-asa Island sa pangunguna mismo ng National Director ng DABFAR na si Attorney Demosthenes R. Escoto upang magdala ng aabot sa 5 milyong halaga ng mga tulong pangkabuhayan at pagsasanay sa mga mangingisda sa nasabing isla. Isang bagong proyekto ng DABFAR na nakatuon sa pagpapataas ng produksyon, kita at kapasidad ng mga mangingisda sa isa sa itinuturing na mahahalagang lugar pangisdaan at bahagi ng teritoryo ng ating bansa, ang West Philippine Sea. Ngayong taon, nagbukas ang entablado ng 6th National Tilapia Congress. Ang kongresong ito ay may masusing kahalagahan at layunin alinsunod sa temang Tilapia Industry, Rising Strong and Growing for New Beginning. Ang 6th National Tilapia Congress ay nagbigay ng isang mas malawak na plataporma para sa pagbuo ng makabuluhang ugnayan sa pagitan ng lahat ng mga miyembro at nagpapatakbo ng mahalagang industriyang ito. Inilunsad din ang 62-footer FRP boats sa iba't ibang probinsya ng bansa na makakatulong sa mga mangingisda at mga ibang asosasyon. Ginanap din ang mga mahahalagang selebrasyon na nagbigay importansya sa ating mga mangingisda at sa ating yamang dagat, tulad ng Fish Conservation Week at ng 76th anniversary ng Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Atin ring natunghayan ang paglulunsad ng proyektong Fish Corps sa pagtatapos ng Linggo ng Pangisdaan o Fish Conservation Week. Ang Fish Corps o Philippine Fisheries and Coastal Resiliency Project ay ang kauna-unahang proyekto ng DABFAR kabalikat ang World Bank para sa sektor ng pangisdaan, kung saan milyon-milyong halaga ng proyektong pangpangisdaan ang nakatakdang ipatupad para sa benepisyo ng aabot sa 1.15 milyong individual sa mga baybaying komunidad sa 11 rehiyon at 24 na probinsya sa buong bansa. Ito ay ipapatupad sa 2 piling Fisheries Management Areas, ang FMA 6 at 9, na sumasakop sa mga lugar pangisdaan sa hilagang kanlurang bahagi ng Luzon at mga katubigan sa pagitan ng Visayas at Mindanao.
Ang FishCorp project ay naglalayong bigyang solusyon ang iba't ibang suliranin ng sektor ng pangisdaan sa pamamagitan ng paggamit ng Ecosystem-Based Approach to Fisheries Management o EAFM na inaasahang magbibigay daan sa paglago ng halaga ng produksyon sa pangisdaan at kita ng mga mangingisda sa tulong ng siyensya, kaalaman at makabagong teknolohiya. Ang taong 2023 ay hindi lamang serye ng mga inisyatiba para sa kawanihan. Ito ay isang pangako na ipagpapatuloy ang yaman ng ating mga karagatan para sa mga susunod na henerasyon. Habang may mga mangingisdang nagpupunyagi sa kanilang larangan, ang BIFAR ay mananatiling kaagapay at katuwang sa pagtataguyod ng isang maunlad, makakalikasan at progresibong sektor ng pangisdaan ng Pilipinas para sa mamamayang Pilipino.